Sana lumampas ka doon. Parang ito lang ang pwede, no? Halimbawa, pwede ka lang mag-shoot sa loob ng campus. May magagawa ka bang paglampas? Yun ang sadyain nyo palagi. Tanongin palagi, lumampas ba ito sa bakuran kahit hindi lumabag? Iba yung lumabag sa bakuran, di ba? Hindi sumunod. Pero yung, ito lang ang bakuran niya, oh. Parang anlas malaking na pag-usapan niya. Nagulat ako dun sa pinakitang ng mga estudyante, yung determination nila, yung passion nila sa PALI. Kita mo yung buong third year wing, pati yung first year wing, nagpa-practice yan, nag-e-ensayo yan para sa PALI mismo na hindi naman nila karaniwang ginagawa sa iba nilang mga asignatura. Nakakapagpalabas siya ng galing ko. At alam ko ang atinista mahilig sa mga ganitong uri ng mga gawain. May mga estudyante na tatahimik sa klase, kapag normal na diskusyon or talakayan, pero kapag dating ng mga ganitong mga uri ng gawain, dun mo sila nakikitang maingay, masigasig, doon lumalabas yung galing nila. Maraming aspeto ang PALI na hindi lang sumusukat sa kagalingan ng estudyanteng magsulat. Andyan yung pakikisama sa klase, andyan yung patibayan ng katawan, patibayan ng isip, pagiging malikhain mo. Kasi minsan, kailangan mong ibuhos lahat eh. So yun yung mga bagay, yun yung ganda ng PALI, yun yung sarap ng PALI. Maliban dun sa talento, sa pagiging malikhain, meron pang mga bagay kang nakikita na parang hindi naman to yung gusto naming makita, pero bakit napaparamdam sa akin. Saka parang para sa akin ang PALI, isa sa pinaka-inaabangang patimpalak sa Ateneo High School. Sa larangan ng PALI, lahat ay masasabing magaling. Ngunit sa bawat taon, may mga lumalabas na kapansing-pansing individual. Sino-sino nga ba sila? At ano ang naidulot ng timpalak na ito sa kani-kanilang mga buhay? Siyempre nagsisimula lahat, isa kang baguhan dito sa mataas na paaralan ng Ateneo. Wala akong kabuang-buang kung ano ang PALI. Dahil wala akong kamag-anak na nag-aaral dito sa mataas na paaralan. Noong unang taon, nung napili ni Ginang Bautista yung akda ko, siya ako namulat na kaya ko pala magsulat. Na hindi ko inaakala nung ako'y nasa mababang paaralan dito sa Ateneo. Alam ko lang nung kaya kong bumigkas. Pero wala kasing pagkakataon doon sa mababang paaralan para magsulat ka ng sarili mo lang. Hindi napapansin nyo. Yeah. Dito, binibigyan kayo ng kalayaan para makapagsulat ng sarili ninyong akda. Nagsusulat ako noon hanggang alas 3 na madaling araw. Kahit may pasok pa kinabukasan. Madali naman akong gumising. Taon na yun. Hindi ko masasaksihan ng sarili ko na kaya ko pala magsulat. Dito natin nakikita ang pagkamalikhain ng isang mag-aaral na mataas na paaralan. Walang iba. Walang ibang pamaraan. Nabibigay nito ang samahan, ang pagiging malikhain. Nung nasa ikalawang taon kami, hindi ko akalain na ako yung magiging director dun sa PALI. Ginawa namin, demokrasya. Kasi pag nasa PALI ka, nakikipagtrabaho ka sa mga tao. Yung mga tao, kailangan, hindi pwedeng isa lang yung magsasalita. Kailangan, lahat ng boses naririnig. Yung buong PALI, sa tingin ko, sa totoo lang, kompetensya ng klase. Yung kompetensya dito, hindi lang masasabi sa labanan ng bawat klase. Kasi pwedeng sa loob pa lang ng klase, maglalabanan na. Pero hindi naman yun sa negatibong paraan. Kasi naglalabanan sila kasi lumalabas yung kagalingan ng mga tao sa PALI. Hindi lang naman yan labanan ng galing. Hindi labanan ng talino. Labanan din ng puso yan. Kung ganong kagusto mong manalo para sa klase mo. Ang tagisang talino ay para sa pag-iisip. Ang tagisang pampalakasan ay para sa katawan. Ngunit saan nga ba natitimbang ang puso't diwa ng isang Atenista? Sana susubukan ang kombinasyon ng lahat ng mga ito.
Muli, ako po si OG Yap. Ito ang palig. Ang tagisang pinakahihintay, ang kagalingan ng atingista. Sikat ng huli ang ating araw. Sana yung may himig ng hangin. Hindi ba ng pagal tulad ng awit na bumibigla sa kahon ng kuntiman? Gigil, Gilas, Giting. Palig 2005. Ang tagisang pinakahihintay.